Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga mahal na lolo't lola, nanay at tatay, at sa lahat ng mga nakatatanda na patuloy na nagmamahal, nagsisilbi, at nagbibigay ng karunungan sa ating mga pamilya at komunidad. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan habang kayo'y nakikinig ngayon. Sa episode pong ito ng ating podcast, pag-usapan natin ang isang napakahalagang bagay para sa kalusugan at mahabang buhay, lalo na sa ating edad. At ito po ay tungkol sa mga prutas. Alam naman po natin na habang tayo ay tumatanda, dumarami rin ang mga bagay na kailangan nating bantayan sa ating kalusugan. May ilan po sa atin na may diabetes, high blood pressure, rheuma, problema sa panunaw, at iba pa. Pero huwag po kayong mag-alala dahil ang pagkain na tamang prutas araw-araw ay isa sa mga natural at masarap na paraan para mapanatili ang ating lakas at sigla. Hindi po kailangang mahal, hindi kailangang imported. Marami pong prutas na kayang-kaya nating bilhin sa palengke o minsan ay may tanim na rin sa bakuran. At ang magandang balita pa po, ang mga prutas na ito ay hindi lang pampasarap ng kain kundi may benepisyo rin para sa puso, sa bituka, sa ating mga buto, mata, at pati na rin sa ating pag-iisip. Kaya naman sa podcast na ito, ibabahagi ko po sa inyo ang 6 na prutas na dapat nating kainin araw-araw o kahit palagi para makatulong sa ating pangkalahatang kalusugan at makaiwas sa sakit. 6 lang po ito, pero bawat isa ay may kakaibang benepisyo sa katawan. Ang bawat prutas ay may natural na sangkap na tumutulong para manatiling malakas ang ating katawan, luminaw ang ating isipan, at patuloy tayong makagalaw ng maayos kahit sa ating senior years. Sige po, magsimula na tayo sa ating listahan. Ang unang prutas sa ating listahan ay walang iba kundi ang saging. Tama po, ang simpleng saging na mabibili sa halos lahat ng kanto, sa palengke, at maging sa harap ng simbahan. Alam po ninyo, ang saging ay mayaman sa potassium, isang uri na mineral na mahalaga para sa malusog na puso at malalakas na kalamnan. Kapag kulang tayo sa potassium, madalas tayong manghina, manakit ang binti, at minsan ay nanlalambot ang tuhod. Pero kung may regular po tayong kinakain na saging, natutulungan nito ang ating katawan na mapanatili ang tamang tibok ng puso at maiwasan ang pagtaas ng presyon. Bukod pa doon, ang saging ay mabisa rin para sa ating panunaw. Kapag tayo'y constipated o hirap dumumi, malaking tulong ang pagkain ng saging araw-araw. Madaling guyain, madaling lunukin, at hindi kailangan ng kutsara at tinidor. Pwedeng-pwede po itong isama sa almusal o merienda. Kaya kung may makikita kayong saging sa inyong kusina, abay huwag niyo pong sayangin, kumain na po kayo, at tiyak mapapasarap ang inyong araw. Pangalawang prutas ay ang mansanas. Siguro po ay narinig ninyo na ang kasabihang, "An apple a day keeps the doctor away." Abay may katotohanan po yan. Ang mansanas ay mayaman sa fiber o himaymay na tumutulong para mapanatili ang malinis at maayos na panunaw. Kapag regular po tayong kumakain ng mansanas, hindi tayo madaling makaranas ng constipation at natutulungan din tayo para bumaba ang cholesterol sa ating dugo. May taglay din itong vitamin C na nagpapalakas ng ating resistensya, lalo na't kailangan nating iwasan ang sipon, ubo, at kung ano-anong impeksyon. Ang mansanas ay masarap kainin habang nagkakap sa umaga o habang nagpapahinga sa hapon. Hindi ito masyadong matamis, kaya hindi rin nakakabigla sa may diabetes. Ang paalala lang po, huwag sobra, 1 piraso kada araw ay sapat na. Pangatlo naman ay ang papaya. Ay naku, ito po ay paborito na marami sa atin, hindi lang dahil masarap kundi dahil malaki ang naitutulong sa ating panunaw. Lalo na po sa mga senior na madalas hirap dumumi, ang papaya ay natural na lunas. May taglay po itong enzyme na tinatawag na papain, na tumutulong para tunawin ang pagkain sa tiyan. Kaya po kung kayo ay madalas makarinig ng pagunggol sa tiyan, o kaya ay nakakaramdam ng kabago bloated, subukan po ninyong kumain ng papaya. Hindi lang ito nakakatulong sa panunaw, kundi mayaman din ito sa vitamin A na maganda sa mata. Magandang kainin ang papaya na malamig-lamig, parang panghimagas o dessert. At kung kayo po ay may tanim na papaya sa bakuran, ay abay jackpot po kayo. Kumain po kayo ng 1 hiwa kada araw, at siguradong giginhawa ang pakiramdam ng inyong tiyan. Pang-4 ay ang mangga. Sino ba naman po ang hindi mahilig sa mangga?
Lalo na po kapag hinog at matamis-tamis, siguradong mapapakain ka na marami. Pero alam po ninyo, bukod sa sarap, may taglay din itong vitamin A na napakahalaga para sa ating paningin. Habang tayo ay tumatanda, humihina ang ating mata, kaya kailangan nating alagaan ito sa pamamagitan ng pagkain ng mga pagkain may vitamin A, at nandiyan ang mangga. Mayroon din itong vitamin C na panlaban sa sakit. Pero paalala lang po, ang mangga ay medyo matamis, kaya sa mga may diabetes, iwasan ang sobra-sobra. Isang maliit o katamtamang hiwa lang po sa isang araw ay sapat na. Mas mainam kung kakainin ito sa hapon bilang merienda. Pwede ring ihalo sa gatas kung gusto ng fruit shake, pero huwag din po sobra sa asukal. Panglima naman sa ating listahan ay ang bayabas. Ito pong bayabas ay minsan ay hindi na masyadong pinapansin ng ilan. Pero isa ito sa pinakamayamang prutas sa vitamin C, alam ninyo ba? Ang isang bayabas ay may mas maraming vitamin C kaysa sa isang orange. Totoo yan. Kaya kung gusto nating mapalakas ang ating immune system para iwas sipon, ubo, at iba pang karamdaman, kumain tayo ng bayabas. Maganda rin ito sa ating tiyan, lalo na kung may problema sa digestion. May taglay din itong antioxidants na tumutulong para labanan ang mga free radicals sa katawan. Ito po yung mga masasamang elemento na nagpapabilis sa pagtanda ng ating cells. Kaya kung gusto nating bumagal ang pagtanda ng ating katawan, mas mainam na isama ang bayabas sa ating regular na pagkain. Maaari po itong kainin ng hilaw o gawing juice. Basta't siguraduhing malinis at hugasan na maayos bago kainin. Isang piraso kada araw ay malaking tulong na. At pang-anim na prutas ay ang dalandan o orange. Ito pong orange ay kilala sa pagiging refreshing at masarap inumin kapag tag-init. Pero higit pa diyan, ito ay mayaman din sa vitamin C, alam ninyo po. Sa ating edad, mas madalas tayong dapuan na sipon at minsan ay matagal pa bago gumaling. Ang vitamin C mula sa orange ay tumutulong upang mapabilis ang paggaling at palakasin ang ating immune system. Maganda rin ito para sa balat, sa ating mga gilagid, at pati na rin sa ating mga kasukasuan. Pwede po itong gawing juice, pero mas maganda pa rin kung kakainin ng buo, para hindi mawala ang fiber. Kung bibili ng orange, piliin yung sariwa at hindi masyadong matamis. Isang piraso bawat araw ay sapat na upang masiguro ang sapat na bitamina. Ngayon, kung titignan po natin, ang 6 na prutas na ito ay hindi mahirap hanapin. Wala pong exotic o imported dito. Lahat ay abot kaya, masustansya at masarap. Ang mga ito ay saging, mansanas, papaya, mangga, bayabas at orange. Lahat ay may kanya-kanyang benepisyo, may pampalakas ng puso, pampalinaw na mata, pampaganda ng panunaw, at pampalakas ng resistensya. Hindi po natin kailangang kainin silang lahat sa isang araw. Ang mahalaga po ay piliin ang mga kaya natin at ihalo ito sa ating pang-araw-araw na pagkain. Halimbawa po, saging sa umaga, mansanas sa hapon, o kaya'y papaya sa tanghalian at orange sa gabi. Pwedeng-pwede pong pagsalit-salit para hindi kayo magsawa. Gusto ko rin pong ipaalaala na ang pagkain ng prutas ay hindi kapalit ng gamot kung kayo po ay may iniinom na maintenance. Pero malaki po ang may tutulong nito para maiwasan ang mas malalang sakit at para mas mapababa ang pangangailangan sa mga gamot sa hinaharap. Isang simpleng prutas bawat araw ay maaring magdulot na malaking kabutihan sa inyong kalusugan. Isipin po ninyo, isang piraso na saging ay maaring makatulong para hindi kayo manghina. Isang piraso ng bayabas ay makakatulong upang hindi kayo magkasipon. At higit sa lahat, ito ay natural, walang halong chemical, at kayang-kaya ng bulsa. Bilang pagtatapos po, nais ko pong hikayatin ang bawat isa sa inyo na pahalagahan ang simpleng prutas na meron tayo. Sa bawat kagat, isipin po natin na ito ay para sa ating kalusugan, sa ating mas mahabang buhay, at para makasama pa natin ang ating mga mahal sa buhay sa mas maraming taon. Ang pag-aalaga po sa katawan ay hindi kailanman huli. Kahit anong edad, pwedeng-pwede tayong magsimulang kumain ng tama. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana po ay may natutunan kayo sa ating episode ngayon. Kung kayo po ay may tanong, mungkahi o nais ibahagi, bukas po ang ating programa para sa inyong mga komento.
Hanggang sa susunod, ito po ang inyong kasama sa podcast na nagsasabing, maging masigla, kumain na tama, at manatiling malusog araw-araw. Paalam po at pagpalain kayong lagi ng Panginoon.